Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Lumapit ng bigla si Jin Xiu kay Xiaonan. Sinabi ni Xiaonan, "Senior sister, na malikmata ka lang siguro." Wala namang tunog. Jin Xiu hinawakan ang balikat ni Xiaonan. At sinabi niya, "Junior brother, huwag kang matakot. Kung may anumang masama na lilitaw, poprotektahan kita." Habang itinapon niya si Xiaonan na umiikot-ikot sa ere. At hinawakan niya ang pinto ng kabinet. Si Yu Bingyun ay naging balisa. Biglang dinampot ni Xiaonan ang pil at sinabi, "Senior sister, ang pil na ito ay nagbabago ng katangian sa isang simpleng hawak lang, totoo ba talagang kahanga-hanga ito?" Nagulat si Jin Xiu. Mabilis siyang sumugod papunta kay Xiaonan at sinabi, "Junior brother, huwag." Ngunit nilunok na ni Xiaonan ang maruming pil at sinabing, "Lunok." Biglang sumabog ang kanyang core sa kapangyarihan. Isang system notification ang lumitaw, epekto ng lason na pil ay na-activate, enerhiya ng espiritu panandang pandagdag 1,000, katawan positibo, 100, tibay positibo, 100, isang system notification ang lumitaw, host. Xiaonan kasalukuyang estado, enerhiya ng espiritu, antas 4, 500 paghahati 2,000, katawan, baitang 8, 100 paghahati 500, kaluluwa, baitang 8, 100 paghahati 500, tibay, baitang 9, 54 paghahati 100, sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, hahaha. Gaya ng inaasahan, ang lason ay parang tonic para sa akin. Isang nasayang na pil lang, pero agad na akong nakapag-breakthrough. Sa pagkagulat, naisip ni Jin Xiu, kung isang sirang pil lang ay kaya siyang palakasin ng ganito, paano pa kaya kung isang tunay na pil ang ipapainom sa kanya? Naisip din ni Yu Bingyun, kaya ito pala ang maalamat na napiling katawan. Sabay nilang naisip, dapat akong makuha siya. Biglang may narinig silang boses mula sa labas ng pinto. Paumanhin, ito ba ang silid ni Xiaonan? Nagulat si Jin Xiu at sinabi sa sarili, "Si Shan Wuyan. Hindi ko akalaing palihim ding pupunta si second senior sister para suhulan si Xiaonan." Sinabi ni Xiaonan, "Senior sister, mukhang may paparating na namang isa." Napakunot no si Jin Xiu. "Bakit mo sinabi ang namang?" Pinawisan si Xiaonan at umubo, Naisip ni Jin Xiu, kapag nakita ako ni second senior sister dito, gagamitin niya ang suhol bilang dahilan para kunin si Xiaonan bilang alagad. Kailangan kong magtago. Tumingin siya sa kabinet at naisip, tama. Dito ako magtatago. Sinabi ni Jin Xiu, "Junior brother, siguraduhin mong wala kang sasabihin kahit sino ang dumaan dito." Napatikim si Xiaonan, Habang si Jin Xiu ay mabilis na pumasok sa loob ng kabinet at isinara ito. Pinawisan si Xiaonan at inisip, bahala na kayo dyan. Laking gulat ni Jin Xiu nang makita niya si Yu Bingyun sa loob. Binuksan ni Xiaonan ang pinto at nagsalita, "Ako si Xiaonan. Maaari ko bang itanong, malamig at maganda?" "Ay, hindi, ang ibig kong sabihin ay senior sister, ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito?" Habang si Shan Wuyan ay tahimik na nakatayo sa labas, pinagmamasdan siya. Iniisip niya, nakapag-level up siya sa loob lang ng isang gabi. Kaya pala siya tinawag sa propesya ng ninuno bilang napili ng langit, napakatalino at masipag. Si Xiaonan naman ay nag-isip, baka nandito rin siya para tulungan ako sa aking pagsasanay. Isang senior na gumagabay sa junior. Ubo siya ng bahagya, ahem. "Senior sister, aling elder ang nagpadala sa iyo para tulungan ako?" Sinabi ni Shan Wuyan, "Tulungan ka. Narito lang ako para ipaalam ang mga itinalagang gawain sa sect hall." Napabulala si Xiaonan, tama. Ngayon ang araw ng alokasyon para sa mga bagong disipulo. Salamat sa paalala. Kinabukasan isang elder ang sumigaw, katahimikan. Ang Sword Sect ay nahahati sa 4 na bulwagan, Grassroot Hall, Garland Hall, Jibo Hall, at Pride Hall. Bawat bulwagan ay may iba't ibang antas ng mga guro at kalidad ng pagtuturo. Ang otomatikong disipulo na ito ay nasa Key-Refining Stage 2, gagamitin siya bilang batayan sa inyong pagsusuri. Kung makakatagal kayo ng kalahating insenso, mapupunta kayo sa Garland Hall. Isang insenso, Jibo Hall. 2 insenso, Pride Hall. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Magsisimula na ang pagtatasa. Sigaw ng mga disipulo. Sinabi ni Xiaonan, dahil sa 2 kahina-hinalang babaeng iyon, hindi ako nakatulog buong gabi. Si Qian Duo ay tumingin sa kanya at sinabi, "Hindi ba ito yung 3 stage bro kahapon? Sa lahat ng bagong disipulo ngayong taon, ikaw na siguro ang pinakamahina, Xiaonan."
Tawanan ang kanyang mga kaibigan. Naisip ni Xiaonan, si Qian Duoduo, kahapon ay nasubok sa Spiritual Energy Stage 10, isang hakbang na lang papunta sa pag-angat. Isa siyang tunay na henyo. Isang system notification ang lumitaw, natanggap na pinsalang psikolohikal, kaluluwa panandang pandagdag 5 na patda si Xiaonan. Ha? Pati iyon binibilang. Sumigaw siya kay Qian Duoduo, subukan mong insultuhin ako ulit. Napangisi si Qian Duoduo, ano? Nagagalit ka na? Kung hindi lang dahil sa impluensya ng iyong pamilya, paano makakapasok ang isang basurang katulad mo sa Sword Sect? Isang system notification ang lumitaw, natanggap na pinsalang psikolohikal, kaluluwa panandang pandagdag 5 natanggap na pinsalang psikolohikal, kaluluwa panandang pandagdag 5 na patango si Xiaonan sa isip niya, galing. Ang ganda ng sinabi mo. Sige lang, huwag kang titigil. Naguguluhan ang mga tao. Tinanong ng isang kaibigan ni Qian Duoduo, Senior Brother Qian, may sira ba ang taong ito? Sinabi ng kanyang gay na kaibigan na, bakit hindi siya galit? Mukha pa siyang natutuwa. Biglang sumingit si Jibo Meyong, kayo naman, mula nang sumali kayo sa sekta, hindi ba ninyo alam ang mga patakaran na iniwan ng ating ninunong si Su? Ano man ang inyong pinagmulan, pantay ang pagtrato sa lahat sa ating Sword Sect. Isang tao sa karamihan ang nagsabi, si Jibo Meyong yon. Ipinanganak sa pamilya Jibo ng Hilagang Rehiyon, taglay ang likas na dalisay na yang nakatawan na may walang kapantay na talento. Si nakatatandang kapatid Jibo ay nasa ikalawang yugto na ng pino ng Qi. Sa mga bagong alagad ngayong taon, siya ang pinakamalakas. Isang baklang binata ang nagsabi, napakabata pa, ngunit ramdam na ang ugali ng isang batang soberano. Napakakisig. Sinabi ni Jibo Meyong kay Xiaonan, kapatid Xiao, maaaring mahina at walang halaga, ngunit hindi ibig sabihin na karapat-dapat siyang hamakin ng napakarami sa inyo. Isang abiso ng sistema ang nagsabi, inspirado, kaluluwa negatibo 5. Isa pang abiso ng sistema ang nagsabi, inspirado, kaluluwa negatibo 5. Sinabi ni Xiaonan sa sarili niya, kapatid, saan ka galing? Huwag kang makialam, kailangan ko pang pataasin ang estadistika ng kaluluwa ko. Sinabi ni Jibo Meyong, lagi kong naaalala ang hirap ng pag-abot sa ikatlong yugto ng enerhiyang espiritual noong 7 taong gulang pa lamang ako. Nakikita ko na si kapatid Xiao ay nasa ikatlong yugto rin, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga at lubos na maantig. Sinabi ni Xiaonan sa sarili niya, sobra naman to. Sinabi ni Jibo Meyong, bagaman ang pagkakaroon ng dalisay na yang nakatawan ay pumipigil sa pagkaantala, kung ako ay 16 na taong gulang pa at nasa ikatlong yugto pa rin, baka naghanap na ako ng puno kung saan ako isasabit. Sinabi ni Xiaonan sa sarili niya, aba, nag-aabang lang pala ng tsansa para asarin ako, ha? Akala ko mabait ka, pero isa ka rin palang ahas na may buntot. Isang abiso ng sistema ang nagsabi, natanggap na psikolohikal na pinsala, kaluluwa positibo isa-isa. Isang abiso ng sistema ang nagsabi, katayuan ng host, kaluluwa, antas 8, 178 paghahati 500. Ngumiti si Xiaonan at kumislap ang kanyang mga mata. Sinabi niya, nakatatandang kapatid Jibo, tama ba? Salamat. Habang hinawakan niya ang balikat nito at binigyan ng thumbs up. Nalito si Jibo Meyong. Sinabi ni Qian Duoduo, ano bang meron kay Xiaonan? Kahit anong panlalait ang gawin natin, hindi siya nagre-reaksyon. Sinabi ng kanyang kaibigan na parang suntok sa hangin lang. Sinabi ng kanyang bulag na kaibigan, ang boring. Makalipas ang ilang sandali, pinagmamasdan ni Shan Wuyan mula sa malayo. Sinabi niya sa sarili, sa kabila ng pangungutya ng kapwa alagad, kaya niyang pigilan ang sarili na maapektuhan. Kahanga-hanga. Sa ganitong katahimikan ng loob, nakalaan siya para sa kadakilaan. Dapat ko siyang kunin sa Noseward Peak. Biglang sumigaw ang nakatatandang alagad, sunod, ayon sa ranggo ng pagsusulit sa enerhiyang espiritual, magsisimula na ang pagtatasa. Una, Xiaonan. Nalito si Xiaonan at itinuro ang sarili, ha? Magsisimula ang pagsusulit sa pinakamahina. Sinabi ni Qian Duoduo, marahil gusto nilang tapusin agad ang mahihinang laban para makatipid ng oras sa mga may talento. Sinabi ng kanyang kaibigan, sigurado akong hindi tatagal ng 5 hininga si Xiaonan laban sa disipulong Puppet. Sinabi ng kanyang baklang kaibigan, sobra naman yon, 3 hininga lang siguro. Tutal, nasa ikatlong yugto pa lang siya ng enerhiyang espiritual. Sinabi ni Xiaonan, disipulong Xiaonan, hinihiling ko ang iyong paggabay. At sinabi niya sa sarili niya, gusto ko sanang makita kung paano lumaban ang iba,
pero wala na akong magagawa kundi umasa sa sarili ko. Sinabi ni Shan Wuyan sa sarili niya, Xiaonan, ipakita mo sa akin ang iyong potensyal. Tumalon si Xiaonan para umatake at sinugod ang disipulong puppet. Biglang naging seryoso ang mata ng disipulong puppet at itinulak si Xiaonan. Naramdaman niya ang sakit at sinabi, "Off." Habang siya ay naihagis palayo. Sinabi ni Shan Wuyan sa sarili niya, "Haay, mababa pa rin ba masyado ang kanyang pagsasanay?" Sinabi ng isang batang lalaki, natalo siya sa isang galaw lang. Sinabi ng isa pa na dapat kahit papaano tumagal siya ng ilang hininga. Tumayo si Xiaonan. Isang abiso ng sistema ang nagsabi, natanggap na matinding pinsala, sigla positibo 2-0, konstitusyon positibo 2-0, tibay panandang pandagdag 8. Sinabi ni Xiaonan sa sarili niya, Bakit hindi kasing sakit ng inaakala ko? Dapat ito ang sumpang sistema. Hanggat hindi ako agad natatalo, pinapataas nito ang mga estadistika ko kapag nasasaktan ako. Tignan mo. Tignan mo ang manhwa. Ang disipulong puppet na to ang perpektong kalaban para pagpraktisan ko ng karanasan. Habang lumakas si Xiaonan, nagulat si Shan Wuyan at sinabi, nakatayo pa rin siya. Gusto pa niyang magpatuloy. Habang naglalakad si Xiaonan papunta sa arena, tinapakan niya ang lupa at sinabi sa sarili niya, karanasan, mahal ko, narito na ako. Habang sumugod siya patungo sa disipulong puppet. Biglang lumaban si Xiaonan sa disipulong puppet nang may matinding bilis habang napapanood ng lahat sa gulat at paghanga. Isang abiso ng sistema ang nagsabi, matinding pinsala natanggap, ki at dugo positibo 1, istruktura ng buto positibo 2-2, tibay panandang pandagdag 7. Naramdaman ni Xiaonan ang sakit mula sa pag-atake ng disipulong puppet at sinabi, "Off." Isang abiso ng sistema ang nagsabi, matinding pinsala natanggap, ki at dugo positibo 2-3, istruktura ng buto positibo 2-1, tibay panandang pandagdag 5. Sumugod si Xiaonan at sinabi, muli. Isang mahinang batang lalaki ang nagsabi, gaano katagal na siyang tumatagal. Isang babae na may malaking dibdib ang nagsabi, 2 insenso na ang nasusunog. Sinabi ng nakatatandang disipulo, paulit-ulit siyang pinapatumba ng disipulong puppet, pero bumabangon pa rin siya. Isang babae na may malaking dibdib ang nagsabi, di matatawarang katatagan, at bukod doon, ang gwapo pa niya, sadyang. Isa pang babae na may mas malaking dibdib ang nagsabi, isang huwaran para sa ating lahat. Habang tinitiis ni Xiaonan ang sakit, biglang lumundag ang disipulong puppet para sa isang malakas na suntok. Hinarang ito ni Xiaonan gamit ang kanyang espada at napasigaw sa sakit, Sinabi niya sa sarili, Genye, hindi ko kayang basagin ang disipulong puppet na ito, pero hindi rin naman niya ako kayang patayin. Hanggat matibay ako, maaari akong magpatuloy sa pagkuha ng karanasan. Biglang inatake ng disipulong puppet at nabasag ang espada ni Xiaonan. Sinabi ni Qian Duo, pati ang sandata niya nasira na. Tapos na siya. Isa lang naman itong placement test, bakit niya kailangang magpakatodo? Sinabi ng kanyang baklang kaibigan, lumalaban siya laban sa isang mekanikal na disipulo sa antas 2 ng key refining gamit lang ang kanyang antas 4 na espiritual na kapangyarihan. Kahit si Senior Brother Libo, isang henyo, baka hindi niya kayanin ito. Nagsimulang sumigaw ang karamihan, Xiaonan, lumaban ka. Xiaonan, lumaban ka. Lumaban ka. Itinapon ni Xiaonan ang kanyang sirang espada at nagsabi, Genye. Hinarang ito ng disipulong puppet, ngunit biglang sumugod si Xiaonan. Sumigaw siya, ipapakita ko sa iyo ang kamao kong kasing laki ng palayok. Patuloy siyang sumuntok at nagsabi, sige lang, tuloy-tuloy lang ang pagsuntok sa akin. Isang sistemang notifikasyon ang lumitaw, host, Xiaonan, ang kanyang tatag ay umabot na sa antas 8. Sinuntok niya ang mukha ng disipulong puppet. Nagulat siya at sinabi sa sarili, ano? Biglang itinulak siya ng disipulong puppet gamit ang napakalakas na puwersa. Napaisip si Xiaonan, kahit may pagpapalakas mula sa aking curse system, na patuloy na nagpapagaling sa aking ki, dugo, at buto, may hangganan pa rin ang aking katawan sa kung gaano karaming pinsala ang kaya kong tiisin. Habang lumilipad siya palayo, lumitaw ang isang sistemang notifikasyon, host, Xiaonan kasalukuyan, espiritual na kapangyarihan, antas 4, 500 paghahati 2,000, istruktura ng buto, antas 8, 469 paghahati 500, dibinong kaluluwa, antas 8, 376 paghahati 500, tatag, antas 8,
178 paghahati 500, napangiti si Xiaonan at inisip. Pero grabe, napakagandang karanasan nito. Ang sarap lumaban. Biglang lumuhod ang disipulong puppet. Napaisip ang nakatatandang disipulo, hindi ka panipaniwala na napilitan ang disipulong puppet hanggang sa ganitong punto. Kahit hindi siya kasing taas ng iba ang kultibasyon, ang kanyang determinasyon ay pambihira. Kung patuloy siyang lalakas gaano siya magiging nakakatakot sa hinaharap. Biglang nagsalita ang ibon sa disipulong puppet, Xiaonan Graguguguhuay. Isang babae sa karamihan ang nagtanong, bakit parang nauutal ang disipulong puppet? Nasira ba ang utak nito dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Xiaonan? Sinabi ng kanyang kaibigan, mag-aanunsyo na ba ito ng resulta ng pagsubok? Aling paaralan kaya mapupuntahan ni Xiaonan? Isa pang babae na may malaking dibdib ang nagsabi, kahit na siya ang may pinakamahinang kakayahan, hindi maikakaila na napakatagal niyang nakipaglaban. Biglang sumigaw ang ibon mula sa disipulong puppet, gugugu. Gugugu. Gugu. Kasabay nito, 4 na bundok ang biglang naglabas ng makapangyarihang enerhiya. Nagulat ang nakatatandang disipulo, 4 na tuktok ng sabay-sabay. Ang gantimpala para sa isang walang kapantay na prodigyo. Ilang taon na ba ang lumipas mula noong huling beses na kinilala ng 4 na tuktok ang isang disipulo ng sabay-sabay? Sinabi ng disipulong puppet, Xiaonan. Espesyal na pagtanggap sa Prodigy Academy. Isang babae na may malaking dibdib ang napasigaw, langit. Iyon ang pinakamataas na antas ng akademya sa Sword Sect. Isang lalaki ang nagsabi, posible kayang isa rin siyang henyo tulad ni Senior Brother Jibo. Sinabi ng kanyang baklang kaibigan, ha? Kanina lang ay tinutuligsa nila si Senior Brother Xiao, pero ngayon? Ang lakas ng sampal sa mukha nila. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Qian Duo-Duo at Jibo Meyong ang pangyayari. Lumapit ang nakatatandang disipulo at tinulungan si Xiao na makatayo. Iniisip, ito ang disipulong may pinakamatibay na determinasyon na nakita ko sa maraming taon. Hindi nakapagtataka na kinilala siya ng 4 na tuktok ng sabay-sabay. Ang talento na ganito ay hindi dapat pabayaan. Sinimulan niyang gamutin si Xiaonan. Napasinghap si Xiaonan, genen. Biglang lumitaw ang isang sistemang notifikasyon, pinayabong ng espiritual na enerhiya. Espiritual na enerhiya negatibo 51 0 pinayabong ng espiritual na enerhiya. Espiritual na enerhiya negatibo 500 at 70 kasalukuyang espiritual na enerhiya. 0 napakunot noo ang nakatatandang disipulo, kakaiba. Nag-infuse na ako ng napakaraming espiritual na enerhiya sa kanya, pero ang kanyang dantian ay hindi man lang nagpakita ng reaksyon. Para bang nalulubog ito sa kailaliman. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, matandang lalaki, seryoso na akong tapos dito. Sa ganitong bilis, mawawala ng saysay lahat ng pagtitiis ko ngayong araw. Hinawakan ni Xiaonan ang kamay ng nakatatanda at sinabi, ahem, nakatatandaw. Ang aking espiritual na katawan ay medyo espesyal. Kaya nitong magpagaling ng sarili, kaya hindi mo na kailangang gumastos ng enerhiya sa akin. Sinabi ng nakatatanda, naiintindihan ko. At sa kanyang isip habang hindi mapigilan ang pagluha, narinig ko na may mga kakaibang pisikal na anyo na nananatiling nakatago hanggat hindi pa naabot ang tamang antas ng kultibasyon. Tumingin si Xiaonan sa kanya ng naguguluhan at pinagpapawisan. Sinabi ng nakatatanda sa kanyang sarili, mga ninuno ng sekta ng espada, malapit na tayong magkaroon ng isang makapangyarihang mandirigma sa ating hanay. Tumayo siya. Nagulat si Xiaonan. Sinabi ng isang lalaki sa karamihan, nakakatandang kapatid na Xiao, ang galing mo. Tumagal ka laban sa disipulong manika ng matagal at napa-activate mo pa ang 4 na taluktok. Sinabi ng isang babae na may malaking dibdib, ganito ang tunay na eksperto na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Isa pang babae na may mas malaking dibdib ang nagsabi, nakakatandang kapatid, pagkatapos ng mga aralin ngayon, maaari mo ba akong bigyan ng ilang gabay? Isa pang maseksing babae ang nagsabi, ako rin. Isang babae na may malalaking balakang ang nagsabi, isama mo rin ako. Gusto ko rin matuto. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, sobra ba ang ginawa ko ngayon? Hindi ko pa rin ganap na kontrolado ang tinatawag nilang sistema ng sumpa. Dapat manatili akong mababa at mawala sa eksena. Sinabi ni Xiaonan, ahem, lahat, sa totoo lang, ang ginawa ko ngayong araw ay isang malaking tsamba lang. Palagi akong matibay at sanay sa matinding bugbog. Marahil hindi nagamit ng buo ng disipulong manika ang kanyang lakas dahil sa mahina kong espiritual na enerhiya, kaya parang patas lang ang laban namin.
Isang babaeng may sexing katawan ang nagtanong, ibig mong sabihin, ina-adjust ng disipulong manika ang kanyang lakas batay sa kalaban nito. Sumagot si Xiaonan, Lilenan, maaaring sabihin mong ganoon. Sinabi ng babae, pero ang apat na taluktok na pangyayari hindi lang basta-basta nangyayari iyon kanino man. Sumagot si Xiaonan, well. Siguro dahil ako ang pinakamahina. Gusto lang ipakita ng sekta ng espada na patas sila sa lahat ng disipulo. Hanggat nagsisikap at masigasig sa kultibasyon, kikilalanin ng sekta ang iyong potensyal. Tama, nakatatanda. Sinabi ng nakatatanda, pero ang paglalagay sa akademya. Pinagpawisan si Xiaonan at matalim ang tingin sa kanya. Pinagpawisan din ang nakatatanda at sinabi, yes, tama. Ang sinabi ni Xiaonan ay ganap na totoo. Yan ang nais iparating ng sekta. Naguluhan ang mga babae. Isang lalaki ang nagsabi, kaya tumagal lang siya dahil sanay siyang masaktan. Ang kaibigan niya ay nagsabi, at napili lang siya dahil siya ang pinakamahina at nauna. Binigyan lang siya ng kaunting pampalakas loob. Isang baklang lalaki ang nagsabi, sotsamba lang pala lahat. Tumingin si Xiaonan sa nakatatanda at sinabi sa kanyang sarili, yan ang tamang pag-isip. Tumingin din ang nakatatanda sa kanya at sinabi sa kanyang sarili, napakabata pa ng batang ito. Pero nauunawaan na niya ang kahalagahan ng pagtatago ng kakayahan at pagiging mababang loob, at naiyak siya habang sinasabi sa sarili, anong karakter? Anong kahinahunan? Lalo ko siyang nagugustuhan. Sinabi ni Qian Duoduo, nakababatang kapatid na Xiao, kung tama ang natatandaan ko, galing ka sa maliit na lugar na Wu City, tama. Bakit hindi ka nalang maging tagasunod ko mula ngayon? Naguguluhan si Xiaonan at nagsabi, ha? Sumagot si Xiaonan, paano kung magpustahan tayo? Kung kaya mong tumagal ng mas matagal kaysa sa akin, laban sa mekanisadong disipulo, tatanggapin kong maging nakababatang kapatid mo. Pinagpawisan si Qian Duoduo at sinabing, ito At sa kanyang isip, ang batang ito ay tumagal ng mahigit 3 round laban sa mekanisadong disipulo. Sinabi ng kanyang kaibigan, Xiaonan, talaga bang may lakas ng loob kang hamunin si nakakatandang kapatid na Qian? Iniisip mo bang isa kang henyo? Isang pangit niyang kaibigan ang nagsabi, tama. Tumagal ka lang dahil makapal ang balat mo. Sinabi pa ng isa niyang kaibigan, isang malaking swerte para sa iyo na nagustuhan ka ni Batang Panginoon Qian. Ang isang basurang tulad mo ay walang lugar sa piging. Tumawa si Jibo Meyong at nagsabi, he. Itinaas ni Xiaonan ang kanyang kamay at tinukso si Jibo Meyong, nakakatandang kapatid na Jibo, makikipagpustahan ka rin ba? Sumagot si Jibo Meyong, sa pag-usbong ng iba't ibang lahi, ang mga kultibador na tao ay nasa dehado. Ang mahalaga sa akin, Jibo Meyong, ay kung paano natin maibabalik ang ating kapwa kultibador sa dating kaluwalhatian. Kulang kayo sa ambisyon. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, puro satsat lang. Sinabi ni Xiaonan, so. Tataya ka ba o hindi? Sinabi ni Qian Duoduo, pustahan? Siyempre. Walang paraan na matatalo ako sa isang tulad ni Xiao Sanduan. At sa kanyang isip, nasa ika-10 antas na ako ng espiritual na enerhiya, isang hakbang na lang mula sa Ki-refining realm. Walang dahilan para matalo ako sa kanya. Ilang sandali ang lumipas habang lumilipad ang mga ibon sa langit. Pinatalsik ng disipulong manika si Qian Duoduo at napasigaw siya sa sakit habang nabali ang ilan sa kanyang mga ngipin. At sinabi niya sa sakit, sinabi ni Xiaonan, hoy, buhay ka pa ba? Habang tinutusok ang ilong ni Qian Duoduo gamit ang isang maliit na sanga. Sinabi ni Xiaonan sa kanyang sarili, mga tanga. Talaga bang inakala ninyong kaya ng katawan nyo ang mga suntok na tinatanggap ko? Isang lalaki ang nagsabi, nakakainis. Napakatibay talaga ng mekanisadong bata. Isang baklang lalaki ang nagsabi, kahit si nakakatandang kapatid na Jibo ay tumagal lang halos kasing tagal ni Xiao Sanduan. Sinabi ni Jibo Meyong, sino ang mag-aakalang ang walang silbing Xiao Sanduan ay mananalo lang dahil kaya niyang tiisin ang pambubugbog? Samba lang. Ang isang simpleng pagsubok ay walang patunay ng tunay na lakas. Tanging sa ganap na pagmaster ng talento sa kultibasyon maaaring matawa ang isa sa huli. Isang lalaki ang nagsabi, tama si nakakatandang kapatid na Jibo, ang talento ang pinakamahalaga. Isa pang lalaki ang nagsabi, sa kultibasyon, kung kulang ka sa matibay na pundasyon, wala rin itong silbi. Parang kutsilyong tumusok sa dibdib ni Xiao Nan ang kanilang mga salita.
System notification, nakatanggap ng psikolohikal na pinsala, panandang pandagdag 4 lakas ng pag-iisip nakatanggap ng psikolohikal na pinsala, panandang pandagdag 3 lakas ng pag-iisip sinabi ni Xiao Nan sa kanyang sarili, Jibo Meyong. Darating ang araw na hindi mo na magagawang ipagmalaki ang mayabang mong bibig. Kinuha ng nakatatanda ang kanyang espada at sinabi, nagsikap kayong lahat. Ngayon, ayon sa mga resulta ng pagsusulit, sumunod kayo sa akin sa Daluo Peak para sa inyong mga nakatalagang tirahan. Binuksan niya ang isang portal. Isang lalaki ang nagsabi, tila ito ba ang tirahan ng isang disipulo ng sekta ng espada? Ang laki. Sinabi ni Xiao Nan, Diyos ko. Lahat ng gintong dahon na ito, magkano kaya ang halaga ng mga ito? Sinabi ni Jibo Meyong, mukhang wala ka pang nakikitang kahit ano dati. Napakabastos. Nakatatanda, maaari ko bang itanong ang pinagmulan ng gintong puno ng espiritu? May kaugnayan ba ito sa mga tirahang nakatalaga sa amin? Sumagot ang nakatatanda, magandang tanong. Ang buong espiritual na enerhiya ng Daluo Peak ay konektado sa gintong puno ng espiritu. Kung mas malapit ang isang tirahan sa puno, mas mayaman ang espiritual na enerhiya nito. Sinabi ni Xiao Nan, kung may nakatira sa loob ng punong ito, hindi ba't magkakaroon sila ng napakalaking kalamangan? Sumagot ang nakatatanda, tama. Ang punong ito ay may natatanging lihim, ngunit nanatili itong walang may-ari sa loob ng 500 taon. Sinabi ni Xiao Nan sa kanyang sarili, sistema, huwag mo akong i-assign malapit sa punong ito. Ayokong may gumambala sa aking kultibasyon. Sinabi ni Qian Duo kay Xiao Nan, Xiao Sanduan, walang silbi ang mainggit. Ang isang lugar na tulad nito, na para lamang sa may talento, ay hindi kailanman ipagkakaloob sa isang suntukan na tulad mo. Sinabi ng nakatatanda, sige, sisimulan na natin ang pagbabahagi ng mga tirahan. Lumapit kapag tinawag ang pangalan nyo. Habang tahimik silang naghihintay, biglang lumipad ang mga dahon papunta sa kanila. Nagulat si Xiao Nan nang lumapit sa kanya ang isang gintong dahon. Tinignan siya ng nakatatanda at sinabi sa sarili, gaya ng inaasahan sa disipulong pinili ng 4 na tuktok. Kahit ang gintong puno ng espiritu, na natulog sa loob ng 500 taon, ay nagbukas ng pintuan para sa kanya. Sinabi ni Xiao Nan, nakatatanda, ang mga gintong dahon na ito. Sumagot ang nakatatanda, ang mga ito ang susi sa pagbubukas ng gintong puno ng espiritu. Xiao Nan, mula ngayon, ikaw na ang magiging Panginoon nito. Isang babae ang nagsabi, isang tirahang hindi nagalaw sa loob ng 500 taon ibinigay kay Xiao Sanduan. Isa pang babae ang nagsabi, sobrang swerte niya. Isang babae na may malalaking dibdib ang nagalit, bakit? Bakit palaging napakaswerte ng lalaking ito? Sinabi ng nakatatanda, Xiao Nan, bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at kunin mo ang susi ng tirahan mo. Nanginginig sa pawis, sinabi ni Xiao Nan, nakatatanda, ako ay may hamak na talento lamang. Ang isang napakahalagang tirahan ay dapat mapunta sa isang mas may kakayahan. Sumagot ang nakatatanda, Xiao Nan, pinahahalagahan ko ang iyong kababaang loob. Gayunpaman, mula nang piliin ka ng gintong puno ng espiritu, wala nang dahilan para tanggihan ito. Sinabi ni Xiao Nan sa kanyang sarili, pinipilit mo talaga akong tahakin ang landas na ito, ha? Sinabi ng nakatatanda, huwag kayong panghinaan ng loob lahat. Ang sekta ay may buwan ng pagsusuri. Depende sa inyong pagganap, maaaring muling italaga ang inyong tirahan. Kung hindi niyo maabot ang 9 na antas ng espiritual na enerhiya sa loob ng 1 taon, mapapatalsik kayo sa sekta. Sa madaling sabi, hanggat nagsusumikap kayo at nagsasanay ng mabuti, may pagkakataon pa kayong makapasok sa akademya ng mga prodigy at matamasa ang mga yaman nito. Sinabi ni Qian Duo, tama yan. Kung mapatalsik ka sa loob ng 1 taon, ang lahat ng kaluwalhasyan mo ngayon ay magiging chismis lang sa iba. Sinabi ni Xiao Nan, Dine. At sinabi niya sa sarili, napansin na ako ng lahat. Kung hindi ako gumawa ng pangalan sa susunod na pagsusuri, patay na ang kinabukasan ko. Pero ang tinatawag nilang paraiso na ito ay parang lasong pugad para sa akin. Paano ba ako tunay na unlad? Tinanong ni Jibo Meyong, nakatatanda, paano kami magsasanay mula rito? Mananatili lang ba kami sa aming mga tirahan? Sumagot ang nakatatanda, ang inyong mga token ng tirahan ay nagtatala ng lahat ng lihim na kaharian ng sekta ng espada. Maaari kayong pumili ng kahit alin na nababagay sa inyong lakas upang patatagin ang inyong sarili. Ngunit babalaan ko kayo, may mga lugar na lubhang mapanganib. Huwag kayong maging padalos-dalos at mawala ang inyong buhay dahil sa paghabol sa mabilisang lakas. Sinabi ni Xiao Nan, lubhang mapanganib.
At sinabi niya sa sarili, ayon sa aking sistemang sumpa, kung makakahanap ako ng isang lugar na puno ng nakalalasong alimom, isang lugar na iniiwasan ng lahat ng kultibador, tiyak na makakamit ko ang ikasyam na antas ng espiritual na enerhiya sa loob ng 1 taon. Sinabi ng nakatatanda, sige, gumagabi na. Bumalik na kayong lahat sa inyong mga tirahan. Habang kumikinang ang puno sa gintong liwanag. Ilang sandali ang lumipas. System notification, tamad na kultibasyon sa proseso, panandang pandagdag 5 espiritual na enerhiya, tamad na kultibasyon sa proseso, panandang pandagdag 5 espiritual na enerhiya, tamad na kultibasyon sa proseso, panandang pandagdag 5 espiritual na enerhiya. Sinabi ni Xiao Nan sa kanyang sarili. Una, ang pagbangon ng 4 na tuktok. Ngayon, ang gintong puno ng espiritu at ang gintong landas na ito, napakapakitang tao. Bakit parang may nagmamanipula ng lahat ng ito? Bigla niyang napansin ang isang bagay. Umupo siya at sinabi, sino ang nanonood sa akin? Habang sina Yu Binyun at Jin Xiu ay napatama at napamura habang pinagmamasdan si Xiao Nan sa kanilang kristal na bola. Sinabi ni Itatlo, nakatatandang kapatid na babae, gumagana ba ang kristal mong bola? Pakiramdam ko napansin niya tayo. Sinabi ni Qian Duo, sa kasalukuyan niyang lakas, walang paraan para maramdaman niya tayong naniniktik sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na ganito katalas ang kanyang espiritual na pakiramdam. Mukhang kailangan nating obserbahan siya ng mas malapitan sa gitna ng gabi upang tunay nating masukat ang kanyang potensyal. Habang nagliwanag ang kristal na bola, kasabay ng kanilang dibdib. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.